May buntag sa tanan and welcome diri sa to ang lain na pod na Juan Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa Royal Manday Hotel, and of course sa to mga guest karon no, si Senior Fire Officer 1 Sheena Suralta, ang spokesperson sa BFP Region 11, and of course no ang Reputation Enhancement officer basta or head sa Davao Light and Power Company nga si Sir Fermin Edelion. And of course, kauban po na to mga kauban ng media diri and ato ang mga interns karong buntaga, and ako sa ang mudala karon since wala pa si Ate Ruth no na pay importante nga gilakaw. So anyways, una na to si Ma'am Sheena. Ma'am, your opening statement po. Maayong buntag sa tanan no, to our media friends and sa tanan po nga nagatan-aw sa mga live telecast karon sa FB pages and sa mga naninaw sa radyo if na. So, I am Senior Fire Officer 1, Sheena R. Suralta, representing the Bureau of Fire Protection, Region 11, under the leadership of our Regional Director, Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang. And as you all know that this month, March, we are observing the Fire Prevention Month 2026, bearing the theme sa pag-iwas sa sunog, di kayo nag-iisa. Okay, thank you ma'am. More questions ma'am no later. Diri sa ta sa pinakasikat karong panahon na dito sa Davao del Norte. Si Sir Fermin, Davao Light no, si Sir Fermin. Sir, your opening statement po. Maayong buntag sa tungtanan. Salamat po sa inyong pag-imbita kanako. Sige, ato pasalamat ko no, imbita ko niyo tarong balik. Imbita niyo balik karon. To explain some of usa kung ganap kamo ang kumpanya karon. It might be something to do with our rates, or it could be related to our franchise expansion. Okay. Before that no, ato sa day pa may ambience. Ang mic ni Sir Ma'am, kamute ma'am. Hello. Okay na? Oh, sige. Ano yung problema? May problema mo sa audio good ma'am. Anyways, kay Ma'am Sheena. Ma'am, karong since March is Fire Prevention Month, unsa ang focus na to karon sa tuang campaign ma'am no? Since karon tuiga ni taas na to ang insidente sa sunog sa region. The Fire Prevention Month is actually ang mga activities karon nga ginakandak sa tanan fire stations in all provinces. Kay the same activities that we do. But karon nga bulan, gina-invite na mga katawhan na inyong makita na ay mga fire square activity. Kung inyong nakita ng mga road show, karon at the today, gahapon o karon na ay fire square show dito sa SM Ecoland, wherein naga-showcase sa mga equipo, mga services, mga drills, and this targets not the general public para makita sa mga kabatanunan, mga people of all ages, kung unsa ang mga dapat buhaton in case na fire emergencies or ang mga services ng Bureau of Fire Protection. And also massive information campaign kay ang March Manggod nga nung ang March Manggod is ang fire prevention month because data shows na during this month na ay pagtaas sa sunog kay mao man ni siya ang start sa bulan sa summer diri sa ato ang nasod na diri sa Philippines. So naay mga massive information campaign kung mas nag-strengthen o mas makita ninyo ang mga kabomberohan na sa kadalanan, na ay mga programa sa mga venues no sa municipalities and other stations. Nag-conduct sila og lectures, mga high-intensity fire drills, na ay mga pa-contest because we wanted the community to participate actively in our endeavor in having a fire-safe community. Okay. Ma'am, since ningon ka ma'am no, di mo nang i-reveal ang
pagtaas sa sunog kay data ma'am no from January to February ma'am compared to last year's po na fire incidents po. Okay. With from the past years, naagit tay rising trend when it comes to the fire incident, no? So, in 2026, we have, as of March 1, 2026, naat na tayo natala nga 291 na sunog. So, compared in 2024, na at 238, yung baba siya sa 2025 na 207, ano lang siya nga data, sir, ha? January to February. Then, sa 2026, as of March 1, January to March 1. So, nagit siya 41% increase compared to 2025, then this year. So, na siya rising trend. And, yun nga. Okay. Anyways ma'am, based sa kanina data ma'am no, unsa ba ang mas daghan ma'am no na mas daghan nga sunog ma'am, is it commercial or kining kuan residential? As always, good sir, with this 3-year trend, number one, good always ang residential fire. So, sa karon, ang residential fire from January to March 1, we have already 122 compared sa mga past years nga tag 66 lang, tag 55. So, more on residential fires. Ibok region siya ma'am. Yes, sir. Ang data nga akong ginagamitan karon sir is whole Region 11 data. Yes, sir. Anyways ma'am, ang kuan ani ma'am, ang residential unsa ang common cause of fire ani mga residential areas? Alright. The common cause, as always good siya, number one, kaning electrical cause, no? So, na siya yung mga electrical ignition caused by arcing, na ay overloading, mga short circuit. So, number one siya. Next is ang open flame from rubbish fire. So, katong mga nagasunog o mga basura or nagabilin o open flame sa ilahang mga panimalay. And number 3 is smoking, mga lighted cigarette or mga cigar or pipe. Karon ma'am, unsa ba yung kuan ani ma'am no ginabuhat ma'am no na kining of course although na si Davao Light din nga makatabang mo explain no with regards to kining electrical problem. Unsa ba ang ginabuhat sa BFP karon no nga mas males ni pagbaba sa kining maong cost no sa sunog? Okay. Ang Bureau of Fire Protection, ang atong mga kabomberohan, kung inyong makita, nagakandak ni sila og house to house na survey, and because this is part of the same thing that I said before, the Oplan Ligtas na Pamayanan. Kay mao ni ang murag pinaka-core, not core, but isa sa pinaka-significant program sa Bureau wherein it is a community-centric program nga kinahanglan ang mga katawhan buhaton nila ang ilahang part in having to practice fire safety in their home. So, mabitaw nang siguro dili lang kami nagpahinumdum, siguro pod si Davao Light no nagapahinumdum pod always on what to do, especially if old na ba ang inyong mga wiring sa inyong balay, kung nagagamit pa mo mga octopus connection sa inyong panimalay. Ang Bureau of Fire massive conduct information campaign as always during fire lectures, fire drills, always ni siya balik-balik na mo niya pahinumdom sa mga katawhan no kay not all the time, not 24 hours na nami sa sulod sa inyong panimalay. That is why na ay Oplan Ligtas na Pamayanan wherein ang community, ang tao sa barangay, sa purok, gitagaan sila responsibilidad na sila po mismo magbantay sa ilahang community, sa ilahang neighborhood kung unsa ang dapat buhaton para dili magkaroon og sunog sa ilang lugar. Kuha na to ang mga cameraman. Anyways, ma'am, last na lang, ma'am. Common na reklamo every time na naay sunog is dugay makasulod. Naay mga
kanang mga obstruction sa dalan, no? Especially kanang pasulod na, especially dito sa mga informal settlement mga dugay makasulod. And then right now si Barangay Kapitan Olan-Olan gusto niya i-penalize ang kung ano, I think he is asking the city government, no, or the city council na magpasa og ordinansa nga i-penalize katong mga nagaharang during sa sunog. Unsay take ani sa BFP 11? Kato kay sir. At the moment, sir, no, kay i-propose man na ni Kapitan, no, Oo. we kung unsa ang makaayon sa katawhan, the Bureau of Fire Protection will support the endeavor of of our politicians, no? Especially tama gyud na siya nga number one gyud nga problema sa pagresponde, and I guess na ingon po na sa spoke sa Davao City Fire District no nga maglisod jud og penetrate pag makitid ang dalan, especially lalo na yung mga tricycle nga naka-parking, mga sakyanan nga naka-parking. As much as we wanted to nga mapaspas og sulod tong area nga nasunog, dili pwede nga banggaan na mo na dira ang mga sakyanan. Although pwede gud in case of emergency man ta. But that is why we are sending this message to the public na maging responsible pud ta sa atong mga sakyanan. Especially if katong mga area nga kabaluta nga dako baya gid kayo ang fire truck. So isa gyud siya sa makahamper sa operation sa atong mga kabomberohan. Lisod jud kaayo kanang as much as we wanted to lay down our hose to the nearest area occupancy nga nasunog, we can only do so much especially pag ang neighborhood pagkabalota nga nanay sunog sa sulod unta ang mga tag-iya sa sakyanan, magdali-dali po tag palabas sa ilahang mga nakapark nga sakyanan para matabangan po nato pagdali o off ang sunog, no? Kay just like what you see, di ba, ang Davao City disiplinado every time na ay ambulance, emergency vehicles along the road, always gina magpadaplin jud dayon regardless if it's traffic or not. So we also wish and pray na ang community, that is why ang OLP isa gyud na permit, isa gyud na pahimangno sa katawhan niya, dili lang sa panimaleno pag-check sa ilang mga kuryente, sa ilang mga saksakan, but also ang agianan kung asa mosulod ang atong mga fire truck nga tagaan nila, i-clean nila ang street for it. So instead na 5 minutes kaya nga mo respond, mo take time, it's because kaning dagag nakaharang. Yes, sir. May good, sir. So we plead to the public no nga kung pwede, pero mao gini problema sir no kay daghan na magit sakyanan good nya gamay kayo the ratio of our car and the parking area, so isa po na siya nga problema, but we know that the city government and other municipalities and provinces no siguro nakita na po nila ni na problem sa mga fire incidents, so I guess they are working on it para mapadali ang ang suppression. Okay. Thank you, Ma'am Sheena. Ma'am, more questions, Ma'am, to come gikan sa mga kauban. Anyways, dinta kay Sir Fermin. Sir, nagpagawas mo og statement no, with regards sa Supreme Court ruling junking the petition of Nordeco na declare nga unconstitutional ang Republic Act number 12144. Pwede niyo makuha na to yung statement, sir. Sige, allow me to read our statement which we released yesterday. Double Light and Power Company, we welcome the recent ruling of the Supreme Court of the Philippines dismissing the petition filed by the Northern Davao Electric Company or Nordeco, challenging the constitutionality of Republic Act number 12144, RA 12144, which grants and expands the franchise authority of Double Light to operate and maintain an electric distribution system in the designated areas was duly, as a designated areas, Davao de Oro and Davao del Norte entire Davao del Norte, was duly enacted by Congress and signed into law. The law expressly authorized the utility company to construct, install, establish, operate, and maintain facilities for the distribution of electric power within its expanded coverage area. It further provides the regulatory oversight by the
It further provides for regulatory oversight by the Energy Regulatory Commission to ensure that that operations, rates, and services remain compliant with existing law and standards. In dismissing the petition, the Supreme Court effectively affirmed the presumption of constitutionality accorded to acts of Congress and recognized the validity of the expanded franchise granted under Republic Act number 12144. The court's decision not to issue a temporary restraining order allows the law to move forward as planned and enables the company to carry out the responsibility granted under it. While the company acknowledges Norteco's position regarding its existing franchise, the law clearly provides for an orderly transition rather than a permanent overlap of distribution services within the same areas. Nice statement among President, no? Allow me to read this statement. We look forward to the opportunity of meeting with Norteco to discuss transition process. We aim to work collaboratively to ensure an orderly handover of services and seamless experience for consumers in its expanded franchise area. Muna siya ang mensahe or isulti sa mong Presidente. So, Double Light remains steadfast in carrying out our mandate in accordance with the Constitution, existing statutes, and regulatory rules. Its priority is to ensure continuity of electric service, uphold legal processes, and work towards service improvement for the benefit of the communities within its franchise area. Okay. Anyway, sir, so karon na to, sir, no? Giingon sa Supreme Court, walay coexistence. Wala, sir. Walay Klaro coexistence. na So, siya meaning, ang franchise solely gihatag na sa Double Light. Yes, sir. As mentioned, it's klaro to siya. Ang una magod is that katong petition nila siya actually to request for TRO on the 12144 or questioning the validity of the Republic Act 12144. But again, nag-mention ang i-dismiss to siya sa Korte Suprema and ang sabot ani valid and regular ang balaod na Republic Act 12144. So, meaning ba ni sir na ay implied na repeal sa grant sa ilahan na franchise? Yes, sir. No? Kaya sa substances sa inyo na di-dismiss naman sa Korte Suprema. And dito po sa itong tanawon ang balaod 12144, adunay 2 years na transition period ang ihatag ang balaod para, again, 2 years na transition period. In the transition period, mo na siya nagsulak sa Norteco, requesting for them to sit down with us para pastoryahan ang kaning transition na ginatawag nato because clearly stated also sa balaod na dapat dili gyud kanang interrupt atong service sa mga customers dito sa Double Orange Double North. On the question of Sir Fermino, kini ginaingon na kuan daw kuno nangilog daw mo og mga facilities daw diha sa Davao del Norte nga murag nganong kuhaon daw ninyo facilities sa Norteco. Ang sa tubag ani sa Davao Light. Sige sir, no? Naamagod tayo sa expropriation case na gipasa no kay tungod manggod na kapilan ka nagsulat sa existing franchise as existing kanang distributor dito sa Davao Norte and Davao de Oro. Unfortunately, na sila hindi sila makiglingkod, no? Hindi sila mulingkod and makig-storya sa kanila transition na natawag nato. So, motor natin i-file na expropriation case which na-grant to late no, na katong RTC Panabo branch branch 34 no, nag-issue of leave to possession in favor sa Double Light concerning sa katong ginatawag na expropriation case involving the dismissed assets sa Norteco. So, wala na sa itong term nila nangilog, but kani order niya sa korte and di-turn over sa mga assets sa kaning sheriff atong February 25. So kay di-turn over naman sa mga asset and nag-expire po nilang kontrata sa atong Mindanao atong Mindoro Green Corporation mo tang
enter po into an agreement with them na to be the provider sa kuryente karon dito sa Ilocos, sa Island Garden City of Samar. Kaya di pa mag-connected ang Ilocos sa mainland, no? Sa grid. So probably in duha ka buwan gikan karon ma-connect na nato sa grid and para maka-provide dito stable supply sa kuryente na sa Ilocos. Sir, kumusta itong mga expropriation cases na ipang-file? Pending pa ba ni? Yes, sir. Nagulatan tapos sa katong sa kung nanabay ka ng decision ang korte ani sa ubang mga areas mga sa file o kanang expropriation. Sir, pwede pa explain na lang for the benefit of, for the sake of discussion lang, no? Kay magnay nang utana kay expropriation dapat government ang mubuhat ana, no? Kay under sa katong doctrine of eminent domain sa tong constitution dapat gobyerno ang mangusog ana, but right now nganong si Davao Light o kinsa bay bayaran ni Davao, kinsa nabay magbayad pa ang Davao Light sa government para makuha tong mga assets? Sir, actually yes, ang korte po mag-decide ana ng kung sila ang muna na next na step once na turn over na si mo ang asset and ikaw na nag-operate. The next part actually ana is to determine kung pila tong ang bayaran na to sa asset sa current asset na Metro. So naatay na proseso na siya, I believe. Wala to lang siguro nato ay nato na siguro naatay mga pagawas ng mga announcement gihapon related ani and sa ubang mga cases sa siguro nako ato na lang kulat ng decision sa korte. So sir, ang kwan ani sir, ang expropriation case, ang basis ani is the Republic Act 12144. Para mo na siya naghatag og legal basis na i-expropriate sa Davao Light although government process na siya para mahatag sa inyuha and then the court will decide kakinsa magbayad. Tama ba to ako pagsabot sa kay Brad? Daghan man gud na tingalagod na expropriation, di ba dapat government na siya nga kuan entity nga mo kuan na under sa katubigan na mga public domain doctrine sa atong constitution. Anyway, sir, more questions gikan sa mga kababayan. And now, I yield the floor to questions. Una na po si Mike Pasco. Dili na ka? Nandun na ka? Okay, Ma'am Sheena. Ma'am Sheena, katong sa tong 200 plus na cases sa Davao Region, pa siya, ma'am, no? Can we have a breakdown po kung pila ka fire incidents po ang natala sa Davao City and other provinces? Sorry, wait lang ha. Ang ako yung nabuhat dito gabi is actually, I have a breakdown dito talaga every month na may ano naman kami per province ba. If the media friends could give me, pwede ba naman siya masend sa through email, ma'am? Because ang among February this year is on its last day of verification. So, actually, we have friends naman, meron talaga dito naghihingi, ma'am, through email kasi mas detalyado. Yung dala ko po ngayon is for Region 11 as a whole po. Okay. Dream lang ko sa ma'am, sa ato ang Oplandigtas. Ma'am, pila na ka barangays ang ato ang na-visit so far and during those lectures po or atong beneficiaries po na atay dito? Okay. As of 2025, naana sa mga 500 plus ang mga barangay na na-visit in the whole region. However po, because na ay mga changes with the Oplan Ligtas na pamayanan, nagbalik po ta sa step 1, but although those barangays na nakantakan na og lecture before are still murag i-upgrade lang sila, i-refresh lang sila with regards to the OLP programs. So, all the municipalities in all provinces in the region are conducting monthly, weekly, and monthly activities within their barangays. So, as of this quarter po, ay yung ginagawa po nila ngayon is nag-revisit po sila doon sa mga barangay na na-visit nila in the previous year kasi merong mga new additional programs po dito and also may mga upgraded na mga programs.
backgrounder lang po sa ato ang mga other po sa atong awareness kung sa gining po plan dito sa Pamayanan, and if ever nga gusto ang barangay na magpabisita unsa ilang buhaton. Ang Oplan Ligtas na Pamayanan this was already with the DILG Memorandum Circular 2019-054, if I am not wrong, no, during the signed by the former Secretary Adno. So kani siya, naghatag siya og responsibility sa barangay na i-appeal ang Bureau of Fire Protection Program sa ilahang disaster program sa barangay. So kaning OLP, ang buhaton sa atong kabomberohan is mobisita sila sa barangay, introduce ng program, and naay i-conduct na mga fire safety lecture and drills, and kinahanglan ang barangay ma-identify kung unsa ang risk vulnerability sa barangay, kung high risk ba sila sa sunog or not, kung how much ang ilang population, kung ang ilahabang lugar is dali ba masudlan or maagian sa atong mga fire truck. Nagakandak og mga house-to-house survey ang atong mga kabomberohan para makita kung unsa ka vulnerable ang isa ka community. And also hatagan og trainings, i-equip, i-strengthen ang capability sa mga tao sa barangay, sa purok, na mahimo silang first fire responder in case of emergency, na mahimo silang community fire auxiliary group. So, mao ni siya ang OLP karon. So, mao na siya ang OLP, ang backgrounder for the Oplan Ligtas na Pamayanan, which is part of the kanang sa program gani sa SILG na the Seal of Local Governance. So, dapat i-appeal siya, include siya sa ilahang disaster response within the barangay. Last na sa kong end, ma'am, unsa pa tong other activities po na ipahigay in line with the fire prevention? Okay. At ang tanan fire stations sa tibuok region nagakandak og different activities in line with the Fire Prevention Month 2026 na ay open house. So, we encourage everyone na nagatan-aw na to check on the official Facebook pages sa inyong mga municipalities, sa provinces, kay naay mga schedule nga ilahang na-post mo sa ating mga activities. And because one, katong kick-off, katong mga fun run nga nahitabo atong March 1, na nagkandak ang halos tanan nga provinces sa region. At the moment, naatay Fire Square sa SM Ecoland, and also with other provinces, I believe naapod sila yung mga Fire Square sa ilahang mga municipalities. And ang open house, so naay mga fire station who will welcome visitors, and they will showcase our firefighting equipment and other nagakandak og mga short lectures and drills sa ilang mga fire station, may mga radio guesting, massive information campaign, mga Zumba, mga drawing contest, and other contests or other activities nga naa mismo sa mga municipalities. So we encourage everyone na tan-awon ang ilahang mga Facebook pages, kay daghan kay silang mga activities para po sa atong community. Okay. Jaira Mundes, TV. To Ma'am Sheena, Ma'am, good morning. Wala din mo na mention sa fire incidents mo pero cause of damage. Nabatay data na. Okay. Sa cost, ma'am? Or cost? Okay. Cost, since naingon ako kaganihan no nga na may rising trend sa number of fire incidents sa 2024 and 2025 to 2026. So, nagtaas o 41%. Same sa cost of damage. Estimated damage, cost of damage lang ni Ma'am Sir, no? Kay, this is a more or less. So, naay 326% higher in 2025. Kay, it means na, it indicates na although ang frequency is gamay lang ang ligas, but the recent fire, because of the severity or katong mga occupancies na involved, so mao ang
dahilan kung anong taas ang cost sa damage po. Sa 2025, ma'am, Okay. for example, January to February 2025, January to February 2025, natala nga 28,853,065 pesos nga estimated cost of damage. While in 2026 nga January to March 1, dili ni siya final, ma'am, ha, kay as katong akong gina-explain nga naa pa ni mga on progress nga mga under investigation pa nga mga report. So, dili pa ni siya final na amount po. So, naamin nakatala na 122,868 and 868,600. That's estimated but dili na siya final po. so probably mas musaka pa niya sa mga Kana ma'am pinapata sa first quarter. Yes. Last question na lang, ma'am. Are we planning to procure additional equipment sa atuang hanay sa BFP 11? Ma'am, yes, ma'am. We are, it's already in our plans and programs, ma'am, no nga. Because we are going to a modernization po. Sa among part sa among modernization program, ang pagkaroon og mga high-end equipment. It's always our top priority. So, naay mga additional fire trucks, mga personal, mga protective gears, and also with the 20% LGU, katong sa fire tool fees, so katong 20% adto na mga collect is padulong po na sa sa mga gamit po sa fire station. So kung inyo pong nakita, ang number one dito ako example is actually ang Davao City nga naghatag og mga additional rescue vehicles, mga PPEs, because that was part of na-collect na mga fire tool fees po. So, we are going into that po na mas mag-upgrade and mas mag-modernize ang mga gamit. Number one po na nga plan. Speaking of, to ano na lang, thank you Ma'am Sheena, kay Sir Fermin. Sir, doon na lang yung mga pagpaklaro ang mga residente sa Igacos kung pila gyud daw ba ang residential rate for February 2026. Sorry. Pila ang rate, February rate. sir. So, Igacos. ang February rate, definitely, dili pa appeal ang Tagaygaco sa Samal. Because ang rate nato, pila ang rate nato sa double light for February, nasa 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. But Samal is not yet included. So, most likely, they will be receiving their bill. One billing cycle man na siya by March na siya. Sir, sa daw ang atong kasi mga sentiments or yung masulti nga daghang ng gawas na mga social media pages nga ginaisa nila ang katong ginakolekta nila ang mga complaints sa mga taga-Samal against aning operation karon nga baguhay lang nga operation sa Davao Light. Can you send an example ma'am sa complaints na nila? Daghang mga social media pages nga nang sulpot karon sa social media kay gipang-kolekta nila ni mga complaint. For example, na daw sa may mga brownouts na po, ginatala sa Mabagubi, in babak areas, Na kami Kalibwa, na-operate. nga, Okay. yes po. Sige. Karon nga kamo na ang nag-operate. Ani akong daghan yun ug mga tama no daghan nagagawa sa social media. Siguro ako lang i-request kasi pwede tan-awon sa mga legit lang yun na mga information. Now, when it comes sa kanang mga outages na hitabo, you mentioned about it's our operations kami nang take over. Now, during our press con, and we really emphasize that na dili siya murag overnight na pag-take over sa double light, automatic na wala na lesson ng brownouts, wala na siya mga problema na sinabi sa mga linya. Now, we mentioned in our initial press statement during the press conference dito nito sa Samal that na expect gihapon no na ay mga brownout because ang linya manggod nato kailangan pa nato i-upgrade. And isa sa mga nakita po namo din na problema sa Samal is that ang heavily vegetated ang place. So, may heavily vegetated, daghang mga punuan na duol sa linya sa kuryente. So, muna karon, regular may nagatuyok sa area, ga putol no, sa mga, o gatrim sa mga punuan na ni.
para ma-avoid nato yung mga outages na ginatawag nato. Now, also, ay kaduha din ng reason is that ang Samal Manggod is dili pa connected sa grid. So, isa lang ang power supplier din sa pagkakaroon, which is kanang ginatawag ng Mindoro grid. So, unlike kaning kung naa ka sa connected ka sa grid, daghan taglaing sources na available. Dili lang siya diesel, dili lang siya kanang coal, dili lang po siya hydro, no? So, kani siya mix of everything ni siya. So, in the event na naay problema isa ka planta, naapatay lang yung planta makuhaan. For example, napatay WESM or kanang ditawag na wholesale electricity spot market wherein you don't need a bilateral contracts, you can buy anytime o kuryente din na sila ha. So again, ang Samal is still island mode, so na isa lang ka supplier or supplier ang atong ginakuhaan din ha ang kuryente sa pagkakaroon. So mas nindot kung kana siya ma-connect na din na sa grid ang Samal na to. I hope na answer akong mong konta naman. Sir, sa payo na lang ako, Sir Fermin. Sir, atong sources sa ato ang electricity, sir, asa na to ginakuha sa atong mga distribution area, sir? Tapos, ganyan lang to ba ito mahimong apektado ang atong supply with regards to tension increases karon sa Middle East? Okay, daghang tag sources no na ginapangkuan sa Pilipinas, duha gyud ka klase na siya, renewable ug non-renewable sources. Mayong kag renewable sources mo hydro, geothermal, and as well as kanang mga solar. But for Mindanao, wala kay solar except for mga ginatawag na rooftop solar na nag-apply sila net metering. Wherein sa Davao City, sa Davao Light, currently natay mga ubay-ubay na mga customers na mga rooftop solar na ang excess power nila pasa nila sa tuwa sa grid. So, pinapalit po namo na napalit nato na siya, then gina-distribute definitely sa system. Now, kaning tension sa Middle East, definitely it will have impact din sa tuwang rates. Okay, sayod magunta na daghang mga power plants din sa Pilipinas. Akong mention na Pilipinas because magod interconnected na magud ang Luzon, Visayas, Mindanao, no? Though nagahatag nanay mga submarine cable from Mindanao going to the Visayas and Visayas going to kaning ginatawag nato na to Luzon. Now, daghang mga power plants nato din sa Pilipinas na nagapalit og kanang fuel nila sa laing nasod. So definitely naagi impact ang kaning tension din karon sa Middle East. Kay kung musaka ang price of fuel sa world market, definitely musaka pod ang palit nila sa ilahang mga fuel, like for example coal and oil, then it will also lead to kanang pagsaka pod sa kanang generation charge na to. Ang generation charge again, no, these are kanang ganing pasaka naog ni siya, depende gyud sa price of fuel sa world market. And sama sa ginunga namo sa atong mga previous na mga press conferences na sa electricity bill nato upat gyud ang major components, no. Unang-una din is generation, ikaduha din is transmission, ikatulod na distribution, which is kanang sa alang sa Davao Light. And naatay ginatawag na other government charges, which is kaning mga daghan siya, nakahimay-himay ni siya, no? Kanang lifeline subsidy, support nato sa mga PWD, sa mga senior citizen, uban pa. And taxes na to. So kung musaka ang isa ani nila, definitely musaka po din ang kaning kaupat. Now, as mentioned earlier, nagasaka na ang din isang generation. Kani siya, on the part sa utility company, for example, sa Davao Light, igo rin mo palit ng kuryente, kung pila to imong kuryente na gikinhanlan, mo tay palito na mo, and up to ipasa sa mga customer. Wala na siya walang bitaw na to, in short. Ang amo alang is katong distribution charge. Paghatod sa kuryente dito sa inyong mga balay. Same gyapon sa tubig, no? Kung palit ka isang kabasong tubig, kanisa i-deliver ko ni sa imo ha. Kung sa tong tubig na mo requirement. So ikaw gid mo mismo mobayad sa tubig na gi-require or gipalit nato. Same sa kuryente. Now, ang pag-deliver paghatod dito mo tong amuha. But naapot ay highway agian which is motor transmission. Transmission to major highway. For example, natin gikuha sa somewhere in the north, no? Sa iligan na kuryente, mubayad pa ka sa transmission lines po nato sa gipaag agianan. Pag-abot sa mua, mo na itong distribution system, which is mo lang po ito yung part sa Davao Light. Insofar as
Sir, mapredict na ba nato kung sa kataas ang isa ka sa generation charge o kung kanus sir nga nagsugod naman ang tension sa Philippines, possible na mag-take effect ang pagsaka, possible na pagsaka. Siguro kaning ato dili siguro no but kaning dili ato madatimid sa pagkaron kay depende gyud na sa presyo sa pagpalit nato kuryente. For example, WSM kada minuto mo guna nag-exchange sa iyang price. So muna siyang kung WSM mo gud soryahan nato muna siyang nag-take advantage siya kung ubos iyang presyo sa katito ta mo kuha. Imo to ginauna natong dispatch. Kay para dili pud mamudako ang atong overall electricity rate. Kay again no, nagi na siya impact, balik ko na ako nagi na siya impact ang kaning tension bisan bilis karon. But kani siya most especially ang impact ani na sa generation charge nato. Wherein kaning generation charge is pass through or pass on charge na siya. Now as to the amount kung pila, di kita ka-determine pa na para sa pagkakaroon. Most likely na na siya. But panahon mo guni mo nag-start ni siya I think pila ka mga 2, 3, 4 days bago ba na nag-start, no? So dili pa siguro nga nakadako ang impact kay kumpara sa Marso sa sunod bulan pa gyud. It could be April ang impact ana niya. Kay especially kung ang tension magpadayon, basig mas expected na ang April yun ang pinaka na impact siguro. Okay. But definitely na siya impact minimal impact yun sa tuang tanan. Okay. Sir, mayong buntag, sir. Since napaman mo'y kuwan, sir, no? Napabay dako-dako nga pundo pa ang ato ang grid or ang Davao Light para mahatag nga to sa ato ang mga kaigsunan as of now sa bulan sa Marso. Okay. Kanang wa din yung pundo sa ako din Kurente. Dili may katubag-anan si mo, sir. Ang amo amang gud is aduna tay mga supplier na i-kontrata karon na for example sa kaning sa Terma South kin sa Toril na natin kontrata na 100 megawatt na sila ha. So 50-50 na. So 50 megawatt sa first plant, 50 megawatt sa biggest plant ha. So nga na atong kontrata. So dili ta kay ingon mo aduna tay pasado supply no. But what we can probably not dili sa supply but what we can inform you kung tan-aw nato ang grid katibukan aduna tay surplus sa pagkakaron. Surplus. Ang gina-question mo rin is that will it have an impact ang ato ang rate sa ato. So definitely na because some of them sa ubang mga pipila sa ato mga power producers they are using kanang fuel no gikan sa gawas. Okay. Sir, paki-explain lang, sir, no? Nganong kinahanglan how important is kaning fuel since nahitabo na gyud ang gera dito sa Iran at sa US o sa Israel. Pero how important is the fuel vis-a-vis sa operation nato sa distribution sa kuryente, sir? Kami balik ko nako igo na gid mi mo distribute ng kuryente. Kung naay available palito na namo. Now sa parte sa kanang gitawag nato na power supplier or generation, importante si ilahan ng fuel because mo man ang ilahan ginagamit pang sunod o panggama og kuryente. For example, sa coal plant. Ang importante si ila din ha, definitely katong uling or coal na mapalit nila gikan sa gawas. Now kana siya the uling wala na sa impact ayo siguro sa katong material ana niya but ang pag-shift shift din ni padulong sa Pilipinas ang ato ang question. Kay kana mong posible mo na siya na increase ang ilahang ang cost sa shipment padulong diri sa Pilipinas kay gagamit man sa fossil fuel pod especially sa mga barko. So naapoy ubang planta na diesel gyud ilang ginagamit so definitely directly impacted gyud ang ilahang operation, no? Kung diesel plant ang imong ginakuan. Kana sir mo na siya ang reason no nganong na si impact ning ato ang kaning rather tension dinhi sa Middle East karong panahon. Salamat, sir. Kay ma'am, Sheena. Ma'am, katabunan sa akong kamot. Ma'am, akining ato ganing mga barangays, ma'am, will they get a support coming from BFP or will BFP recommend to their different LGUs para sa kining support sa pagpalit nila og mga host kay we are just conducting every now and then nagakonduct og kining fire safety tips ato sa mga barangays
But ang problema mo is ang procurement sa ilahang mga gamit. Di man gyud kita mo ipoproduce na, but makarecommend ba ta dito sa LGUs na kinahanglan nila ning mga gamita? Mahadlo ko may recommend ba? Ang Okay, you are the agency mga ma'am. yes sir. Recommend in terms of the specs. Yes, especially. Yes, sir. Makahatag og specs, specifications ang Bureau of Fire kung need sa kung mag-procure ang barangay o kagamitan para sa ilang fire suppression. So, makahatag og the specifications lang. Yes, sir. Diha maka-help ang Bureau of Fire with the technicalities or specifics of the equipment na gusto nila palitan po. Okay, so makahatag mo kay since you are giving inputs ngadto sa ato ang mga barangays, then dito po sa specification sa katugan, tama ba ang dimension sa tubo ma'am? Kay dos man gud ang gamiton sa, di ba, sa sunog. Unya ang ato ang tubo is gagmay man kaayo kanang pipe nato sa balay. Unsaon man na siya pag how could we make both ends meet ma'am? Sir, of course, mag-conduct pa man ginaog ka ng mga, mawit ko tong sa part sa OLP is mag-conduct og survey, the risk vulnerability of the community. So, I have pa with that survey, mag-meet ang barangay together with the Bureau of Fire Protection personnel, I have pa na makahatag og, kaya syempre kailangan ng feasibility, diha pa na mahibalaan kung unsa jud ang need sa community, unsa nga klase ng mga equipment, unsa nga klase ng mga hydrants ba diha or hoses ang ilahang need within the community, sir. Nagadepende po siya. Yes, because I for one, no, I'm a witness sa mga fire hydrants na sa mga barangay. But the question is there a support coming from LGU? Ang uban mo gud ang lipangutan-an nga barangay, wala pa gid daw sila kapalit og hose atong didos nga kuan tungod kay ang ilang gipangita ato is sila pa daw mag-procure, magpalit anang kuan niya ila po nang ipangutana dito sa ilang barangay kapitan, magsalig po ng barangay kapitan sa LGU o sa munisipyo na ilahang kung asa sila nabilong. So, thus the Bureau of Fire Protection has a say sa mga ingon-ani nga mga procurement of equipments para kung naagyo sunog, ma-address na matubag dayon nila, dili kay for a show lang to ilahang mga fire hydrants ito. For example, sir, kanang ginaingon nga fire hydrants, sir, no? Every now and then, nagakandak o checking, evaluation, kung nag-work pa ang hydrants sa community. And as to the equipment, sir, dili man ako ma-answer ang para sa barangay. No, but I know that we all know na this should be part of their disaster program. Kasi may budget naman talaga yan sila sa kanilang disaster response. And the Bureau of Fire Protection, the support that we can give aside from the usual fire prevention, lectures and drills, if mag-sit in together with the barangay because we are all partners in public safety naman, ang magre-recommend na kung ano yung pwede sa kanilang community when it comes to kung gusto ba nila ng fire truck, gusto ba nila ng hydrant, sir, yung specifics na maibigay ng Bureau of Fire. But as to the procurement, nasa kanila kasi po yun. Okay. Ma'am, last question na lang coming from my end. Doon po sa mga businesses po natin, ma'am, have we check kung ano po yung may mga sa pagkukuha po nila ng ng building permit, business permit po for their operation. Is the fire yung sa fire code, yung po mga fire exits, and then yung fire hydrants, these are one of the requirements for the operation po ng business nila. For example, wala silang fire exit and then nakapag-operate pa rin po sila. Can the Bureau of Fire Protection has a say na i-cease and desist muna yung kanilang operation because of the absence of these requirements coming from the building? Sir, in terms po sa ating fire safety inspection, no, para makakuha sila ng kanilang permit from the Bureau of Fire Protection, meron kasi yung different steps or process. So, pag sa first po na inspection, merong nakitaan ng mga kakulangan, sir, nagbibigay kasi ng notice to comply ang ating mga fire safety inspector. So, during that notice to comply, they are given ilang days na para makorek yung mga mali nila.
until pag hindi pa makorek, meron pa silang chance to correct it. Meron kaming mga notice to comply the violation. So, meron siyang certain days, sir. Pag ayaw talaga, hindi talaga merong fines and penalties or could lead to closure but kinahanglan po na mga ma-report po, na-report po na siya sa mga local government unit no kay naman siya sa listing sa BPLO kung kani siya nga business owner is compliant or not. Kay every year nagahatag man gud ang Bureau of Fire Sir og negative list. These are businesses na dili compliant sa ilahang mga violations. So, yun po. Naay mga nahatagan, sir, and kanipong nahatagan, sir, nag-comply man po sila. Sir, naman siya certain days po. So, gina-correct nila within that given period of time. So, kung dili nila ma-correct, mo kung ano, sir, either magbayad sila fines or pwede sila ibutang sa negative list na kani sila non-compliant business owners. Good morning, Sir Fermin Atilion. But going back sa Samal, Sir, no, kay marag ka na may init karon na issue. Sige, ma'am. Ang naamoy panawagan karon ang first or Davao del Norte first district board member nga si Sir Al David Ull sa Davao Light and Power Company nga pwede ba daw nga tagaan po daw og atensyon or prioritize po ang Talikod Island kay lagi ang Talikod Island makasinati gihapon og 5 to 10 hours every day nga brownout. Dili lang daw ang mainland sa Igacos. Unsay take ani sa BLPC, sir, or apil na ba ni sa inyong plano nga i-prioritize sab ang Talikod? Yes, ma'am. Actually, tanan asa mo sa imong press release last time, I think several weeks ago, tanan apil sa Samal walay mabiyahe. So, included din ha ang Talikod Island. We understand na medyo unique maguling Talikod dito because detached siya sa mainland. Island gyapon siya. Island ng Samal, it's a big island, is napit sa kanang gamay na island. So, in fact, before we turn over sa mga sa sheriff tong asset, no? Namin mga engineers na kanto dito sa Talikod Island to study, to check and study, no, kung unsa ang appropriate na pwede natong buhaton para mahatagan pa nato, ma-advise po nato ilang lugar. So far, sir, checking pa lang or kaning nag-study pa lang, conduct pa tag-study sa... Nana sila ikaw, ma'am. Nanami ka ng... Nanay timeline, sir. Nanami plan. Yes, but I can't give you the plan yet, not the exact plan, no? But ato yung unahon sa i-connect ang mainland, ang main Samal Island from our grid, from Davao to Samal. Once makuha na siya, then daghan posible magong options sa pwede natin ibutang din sa Talikod Island. So we need to study it carefully because we don't want na mag-fail atong plan and mag-suffer po atong mga customers din. We would want na once naka-in place na ta dito, it's a plan na makatakog yung tabang o impact po sa ilang ekonomiya din sa Talikod Island. As mentioned, again, no, tanan appeal, tanan lakip, wala tayo diyaan na nila. Thank you, sir. Karon po, sir, sa update po nato sa underground cabling project. Sige. Actually, sa underground cabling project, close to 90% ng ato underground cabling project. In fact, plano gid ta nato ma-energize na siya or ma-remove ang mga overhead lines karong bulan na, but unfortunately daghan mga delays sa katong equipment na itong ipangpalit sa line nasod. So, labaw na karon kay nadun na po'y gubat, no? So, most likely adun na po'y kana impact na siya. Additional kana number of days na po na siya nagulato nato before maabot ang equipment na itong ipangpalit. Anyway, we are doing our best naman in closely coordinating with the City Government of Davao for that project para ma-fully implement and mahuman na ginato ng second phase sa underground cabling project nato din sa Ramon Magsaysay Avenue. So we are only talking here kaning gikan sa Suaso up to Ramon Magsaysay part. Okay, ang first half man gud from postal office to Suaso na dalan nahuman na nato. Ang second phase na nato ginahulat yun, which is around close to 90%.
Thank you, sir. Sir, another question. Nag-agi man kami atong sa Nordeco ba, substation nila diri sa Kanopatan. For sure, alam mo na to, sir. Nakapaskin dito sa ilang mga streamers na, oy, DLPC, mga kanang magkaroon mo og sariling og mo pangawat og linya, magkaroon mo og sariling linya. O niya kanang ruling daw susumot from Supreme Court nga kuan kanang mag-coexist sila. Kana gid ang ilang gina ano sir niya, nangawat lagi daw mo linya kay lalo na dito sa Samal nga di ba murag take over nato no ang facility sa Nordeco sir. Sa tubag sa DLPC ani sir. Actually, ma'am, na-discuss ko na naman earlier, but anyway, nakot na statement, I believe na napasantan mo sa mga press statement. Kung wala pong may press statement, mamalihog daw ko, Arian, as to ko ang kauban. Arian, paki-distribute tagod ng press statement nato sa ubang wala pa naka-receive sa press statement, no? But anyway, anag ko, while the company acknowledges Nordeco's position regarding the system franchise, the law clearly provides for an orderly transition rather than permanent overlap of distribution services within the same area. So, kuha na gina siya, ma'am. Naamang sa RE 12144 Manggod, nag-mention dito na naay duha ka tuig na transition period. So, sa duha ka tuig na transition period, dapat maghinahinay magka ng transition man, buto sa maghinahinay take over, no? Ang double light. So, ang ipasangat po nila na actually na kaning sa Korte Suprema is actually a petition sa Korte Suprema is actually questioning the validity of the law. But again, ang law nag-ingon na valid di siya, motong i-dismiss nila to, i-request nila for a temporary restraining order. So katong maingon sir nga dapat na mo linya, di mo mangawat og linya. Actually, ma'am, kanang linya na i-turn over sa mga after ng corporation case mangkod nag-issue no tawag ani ato expropriation case and nag-resulta to kanang natawag nato na dito possession issue dito possession ang korte sa Panabo no branch 34 if not mistaken. Then after sa pag-issue sa dito possession gimanduan to sa dito ang sheriff no, so gi-issue to siya sa sheriff. After 3 days, gi-turn over sa sheriff sa tuang sa sheriff to double it ang mga assets sa Nordeco. So again, no, adunay court order manggod, adunay kanang desisyon ng korte adto, siguro mas maayo ato lang po sa ditohon. Pero natin mga expropriation cases sir, other kining municipality sa Norte. Yes po, ma'am. Nagulat na po ta sa desisyon sa korte ani kung sa desisyon na nila. Pero kani nga mga gamit sir, nga mga assets nila, magamit pa rin sila like. Yes po, but again no, kani sa ka-question mo ganina po Ma'am Ruth no, is that na manggudaw gyapon na sinatin ng mga outages mo to siyang klaro po namo even during the time na nag-take over me na dili ni sa overnight na mag-transfer nato pag-take over namo wala nang time sinatin ng mga brownouts. Expect gihapon na adunay mga brownouts sa mitabo tungod manggod ang linya kailangan i-upgrade ang linya kailangan impiuhan kay tungod daghang na visitations dito sa Igacos sa Samal. Mo na karon daily nakita mga linemen dito, mga crew na nagaadto sa nasa Samal no sa field to ensure na matanaw and malimpyuhan yung mga linya na yun. Daghang mga bago man, in fact yesterday, early morning yesterday, na ay nasinatin na brownout sa mga beach resort area. No, dahil akong palwa na nahulog dito, nagsabit dito sa linya sa kuryente mo. Atong itatanggal and ginimpyuhan nato. And daghan pa ni siyang mga inani na mga cases dito sa hilit-hilit na lugar. So, mo na siya karon, samsigo na ko no na ang gibuhat karon massive ang ato pag-adto. We have documentations mapakita jud sa inyo ha. Probably we share it to some of you na heavily vegetated ang ato ang areas. In fact, one of my teammates si Arian nagyagi ka na siya dito yesterday, among ipa-document, ipatanaw na ko siya tanan, na kung unsa gyud ka grabe ang mga problema, especially sa linya sa kuryente. Then again, the lines need to be upgraded. Kinahanglan na siya upgrade ang linya din sa Samal. Once ma-upgrade na to na siya, that's the time na maka-expect na minimal na lang ato ang mga outages. Will not din maingon na walay brownout no or mga outages. Posible gihapon gina sa linya man sa exposed pa guna siya.
So ang expose ang linya. So daghang factors i consider nimo. For example, banggaan ang mong linya, no, which is mostly which is more kasagaran ang mahitabo dinha sa kaning ginatawag nato na diversion road o Philippine Japanese Friendship Road. Dinha sa may Gafar, makita ninyo na yung permanente ang banggaan ng poste, that's beyond our control. So dili na nimo malikayan ang mga brownout. But in terms of katong mga linya, kung efficient, kaya ba ang kuryente mo agi dinha sa mga lines ay panghatag namo, mo na ato ang paningkamutan ng buhaton na mabuhat and ma-rehabilitate dayon ka ng mga linya dinha sa Samar. Okay, Mando, ito na, Mando. Oh, okay, so other questions? Miss Forley, hi, you're here. Thank you so much for coming. Yes, okay. Ma'am Sheena, pasensya ma'am, we are late. I'm Ma'am, late. pwede ko buduhan na lang. Sure, sir. Buduhan na lang. Somebody mentioned about mga rates. No? Importante po din kay na mag-impact sa kaning ato ang kuan, impact kaning tension sa Middle East. No? Ang amuan na lang siguro hangis sa tanan natong listeners, sa tanan natong customers, kung pwede, ato din i-manage wisely ang ato ang electricity. Para dili po dako ang atong consumption. Consumption man god is a big factor sa inyong electricity bill. Duha na kami main factor yun sa electricity bill. Ang rate per kilowatt hour ang consumption. Ang rate per kilowatt hour, kapaningkamot yun ang inyong power utility o double light na mangita o mga power suppliers o generators na barato ang atong pagpalit or mangita tag ka ng kuryente na barato. Kay something na ko pass on or pass through charges ng siya. But the other one, consumption, it is beyond our control. Beyond the control of double light. Kaya naman, ang consumption ng the owner or ang tagbalay ang mugamit ng kuryente. So, kamo yun or ang mga customers yun nato ang makakontrol ni Ana. So, kung among ginaingon na mas maayo na gamito nato ato mga appliances wisely. So, kung 3 hours ka gagamit sa aircon, kasi pwede 2 na lang ka oras, no? Kung 5 hours, kasi pwede 3 na lang ka oras. So, i-minimize nato ang mga paggamit sa mga kusog mukaon o mga kuryente na mga appliances nato. Okay? And siguro, with regards kaning atong fire prevention man, tama itong ingon ni ma'am, no? Ni ma'am Sina, na aduna gid may mga electrical safety na tips na gina-provide regularly or weekly din sa mong page. So siguro i-follow lang nato na siya. Ang kuryente dako kay tambag or impact or dako kay na siya kanang may tabang sa tuwa. Pero kung dili po nato sakto tama paggamit ani sama sa katong common cause nato dinhi nag-short, overloaded siya kay tungod po it could be kanang outdated na ang ilahang linya. Mo na gid ko mo regularly tan-awon ang linya sa kuryente. So kanimang god, it's a responsibility of the homeowner. No, ang amua gikan lang sa poste padulong sa metro. But ang metro padulong sulod, it's a responsibility of the owner. Mo nang importante gyud na magpakabana ta kay sayang kaayo dili lalim, no? Sayang kay yung investment nimo masunog lang. So hapon, no, nay nasunog dito sa diversion road, di ba? Ubay-ubay gyud gikan sa magtuod area. So nakaagi ko din na ganyan buntag, so grabe yun, maluoy ka sa ilahan, no, kurot yun. So, I'm not sure kung cost po na ito, electrical wiring, no? Unless, ginaimbestigahan pa. But, muna ginagawa na to, majority top 1 baya ang electricity, no? So, muna always na siya, muna ginagawa na to, na makitang tanan, magkinabangay tayo. No? Pwede yun natin siya ma-control, ma-minimize ang kaning sunog. Basta, kung follow lang ta sa mga guidelines, especially the set sa tuwang Bureau of Fire and Protection Unit. Okay, guys, naalay pa clarification ng Bureau of Fire Protection. Ma'am Sheena, go ahead ma'am, sa tay clarification. With regards to the question a while ago, no, nag-isa pa naman, lakaw naman siya. Katong breakdown sa fire. So, ang ako lang mahatag, ma'am sir, no, ang top 3 na mga provinces when it comes to the number of fire incidents. So, number 1, ang Davao City. Next is Davao del Norte, then next is Davao del Sur. So, number 1 yapon tong residential fire, and then next ang grass fire, kay mostly naagyapon manggod naga-practice o katong mga kainin manggod ka nang magtanong gani, naagyapon naga-burn sa ilang mga rubbish, sa ilang mga trash. Then next ang top 3 na occupancy is ang storage. Then still number 1, ang cause of fire is ang electrical ignition, so it's either caused by arcing,
overloading and katong mga octopus wire. At the moment, mag-correct lang mi daan no kanang ako lang di siyang i-correct ma'am sir no sa at the moment po wala pa po ang cause ng sunog kahapon doon sa MAA. Pero meron kasing report na merong casualty na isa. Pero hindi po ito patay. So ang casualty po na meaning nito, it's either injured or death. Yeah, it's injured. No. Yeah. Sa report kasi namin, ma'am, sa fire incidents, casualty, yun lang yung parang general But under that, meron siyang, is it injured or death? And then sa injury, is it a BFP or a civilian? So, isang injured lang po siya kahapon, isa. Who is a 19-year-old male na lang po siya, na parang na-suffocate lang po siya doon sa smoke. Na naman po siya ng EMS ng barangay Magtuod yata ng mga person po. So, hindi po yung dead. Clarify lang po namin kasi parang meron nakapost na po na one. One patay. No po. Ang nakalagay kasi sa report ng city is one casualty, one injured. No po. Yung casualties, true, it's one, but it's an injured person. So under casualty, May death, may injured kasi yan. Yes po. Ganun po yun. ang interpretation mo din kapag casualty. Is dead talaga. Sa amin po kasi, sir, ang casualty po sa reporting namin, meron tayong injured or fatal. Ganun po, ma'am. So, lang po yun, injured po yun na kahapon. So, i-correct lang po namin kasi meron ng tatanong po kasi talaga. Meron kaming parang kung saan pa, ma'am, napay variety ba? Injured or dead. Okay, so wala na tayong mga pangutana. I believe productive kayo ang press conference today dahil kayo nag-information especially sa ongoing war sa Iran, US, Iraq, and other countries. Okay, so maraming salamat for joining us. Thank you so much, Senior Fire Officer Juan Sheena Suralta. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sheena, salamat for coming. May ganit kay abdi kay ka, ma'am. Naada yun. Thank you for coming. And of course, our DLPC spokesman, Sir Formina, thank you, sir, for coming. Salamat kayo. And sa mga andito po, maraming salamat sa inyong pagpunta sa atong mga interns. I think recognize ninyo Armando. Mga interns, salamat sa inyong pag-intern. Pag-intern. Salamat sa inyong pag-enter dito sa Mandaya, joining our briefing every Wednesday. Thank you. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you so much, Royal Mandaya Hotel, for hosting our briefing. Mabuhay po. Thank you.